wanted a peaceful resolution talaga. Babalik po ng balita at nagkakaroon po ngayon ng negosasyon sa pagitan ng mga transport group na magsasagawa nga po ng rally at ayan po, nakita nyo ang ilan sa mga opisyal ng Quezon City Police District. Balikan po natin si PR Kangel. Pia! Sa ngayon lang, hindi po namin kayo minamanduhan dahil nanggaling po sa... Igan, ito nga, dumating na ang mga kinatawanan at opisyal ng QCPD para makipag-usap sa mga grupo na nagbabalak magsagawa ng isang motorcade. Si Colonel Obon, ano ho yung pakiusap po ninyo, sir? Baka pwede nating pakiusapan yung ating mga transport groups dito. Nandito na rin lang kayo, pinapakiusap ko lang na ito lang inner lane ng ating equipay. Huwag na tayong magkalat-kalat para hindi naman maapektuhan yung ating mga riding public. Intindihan namin yung plight ninyo, pero ang aking pag-usapan natin maigi, mamamagitan po kami para magpang-abot kayo ng concerned na establishment to at saka other government agency, yung MMDA, para lang magkaroon ng peaceful na resolution ito. Para magkaano tayo ng win-win solution dito na walang magtatampo, walang didihado. Okay po? Okay, salamat po. Ano ho yung ibang restrictions po sa kanila bukod sa kailangan nandito lang sila sa inner lane? Nagdagdag ho ba kayo ng mga security to make sure na hindi po sila lalabag po dito? Madami tayong security preventions. Yung sasabi ko, yun nga ang pinagmitingan namin kahapon, kaya wala ko. Pero iyon ay secondary na lang yun. Hanggat maaari ayaw kong para hindi kayo ma-intimidate. Alam ko naman na mga ko din kayo rational people na ayaw nyo ng gulo. Sabi ko pa nga opo, may mga kapatid po tayong mas masaklat pa ang nangyari sa kanila, sasabayan pa natin dito, masyado na pong masakit. Sa totoo, Colonel, after this event, meron po kami 3 araw na gagawin. Pupunta kami doon sa nyon? Dito sa binabaksakan ng mga galing na biktima ng Yolanda na ihahatid namin kung saan sila pauwi. Kung sa Laguna, kung sa Cavite, kung sa Maynila, kung sa Quezon City, susunduin namin para ihatid sa pamilya nila. Libre. Yan ang tulong na magagawa ng transport ng PEDYODAP at ng AKTO. Nabalitaan ko ngayon yung nagpipiso-piso doon, nagbabawat ikot, napaka-noble yun na AKTO. Ginawa namin. Ang member namin ay umaabot kami ng 265,000. Ngayon, dito pa lamang, sa bawat isang driver, binigyan namin ng assignment. Sa bawat isang bot ay ang nakakalaga na 60 pesos. Kaya nakakapagpadala na kami ng halos truck na napapadala namin doon sa mga member namin na pinsala. Ibaba yung pinagkaloob natin na tulong sa LTFRB pagkat una kami tinawagan yan, pero hindi namin lahat ibinigay pagkat gusto rin naman namin kami yung makapagdalan direkta sa aming mga kasapi. Okay po, sa ganito muna ay alam ko mayroong taga-media dyan, pwede kayo doon. Ako naman gagawin ko yung aking pinako sa inyo na we will try to communicate although mayroon na kami initial kahapon na pinadala kong emisary doon, i-follow up ko ngayon para magkaroon ng katagunan. Okay? Alright, so mga kapuso, yan po pakikipag-usap na mga tauhan ng QCPD pati na rin ng PEDYODAP at AKTO para pa rin po sa isasagawa nilang motorcade rally. So malinaw, dito lang daw sila sa inner circles para hindi po makaabala sa mga motorista na nandyan po sa paligid ng QC Circle. At sa ngayon, yung buong palibot po nitong QC Circle ay napuno na double lane ng mga jeep at mga AUV na kasama po dun sa motorcade rally na isasagawa. Igan? Maraming salamat, PR Kangel.